sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May mga kaluluwa ang sadyang hindi matahimik sa kung saan man sila pumanaw. Pero kung hindi natin sila kilala ay wala tayong ibang magagawa kung hindi ang ipagdasal ang katahimikan nila para sa atin at hindi nila tayo magambala. Bago po tayo magpatuloy ay ini-invite ko po kayong lahat na hanapin ang Kaistorya YouTube channel at kayo po ay makapag-subscribe din dyan. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sa ating pagpapatuloy. Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo na pwedeng lahat tayo ay may kakayahan na makakita ng nilalang na hindi na kabilang sa mundong ito? Yung nilalang na hindi nila alam na matagal na dapat silang nakatawid sa kanilang paroroonan. Lahat tayo ay pwedeng maramdaman sila kahit pa nga wala tayo nung tinatawag nila na third eye. Ay Papa Dudut at sa mga active ninyong mga listeners sa YouTube, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Jello at nagtatrabaho ako ngayon sa isang international cruise ship. Halos lahat kami ng mga Filipinong seaman dito, ikaw ang paboritong DJ sa radyo pati na rin sa YouTube. Nababawasan ang mga pagka-homesick namin kapag nakakapakinig kami ng kwento na inyong binabasa. Kasi ang gaan sa pakiramdam na marinig ang boses mo na nagbabasa ng mga sulat. Kaya naman naisipan ko rin na sumulat at ibahagi itong kwento ko. Sana lang ay mapili mo rin sa kabila ng 100,000 listeners na alam kong palagi nagpapadala ng sulat sa inyo. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Magang nag-asawa at bumuo ng sariling pamilya ang kuya ko. Kaya hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Nang dahil doon ay napasa sa akin ang pag-asa ng mga magulang ko na makakapag-ahon sa aming pamilya mula sa mahirap na buhay. Hindi naman talaga kami mahirap pero mataas kasi ang pangarap ng mga magulang ko. Gusto nila na maipaayos ang bahay namin at mapagawa ng second floor. Gusto ni Mami ng mas malaking garden sa likod ng bahay. Tapos si tatay naman dahil nagtatrabaho siya bilang mekaniko. Gusto niya na magkaroon ng sarili niyang talyer. At lahat yon ay mangyayari at matutupad lamang daw sa oras na makapagtapos ako ng pag-aaral ko at maging isang ganap na seaman. Anak, kumain ka na. Ang wika ni nanay nang maipaghain niya ako ng para sa hapunan. Late na kasi ako nakauwi dahil sa thesis na kailangan naming tapusin ng mga kaklase ko. Thank you po, Nay. Tugon ko naman. Kumusta ba ang pag-aaral mo? Tanong niya pa sa akin. Ayos naman po. Nakakaya ko kahit medyo mahirap kasi ito na yung huling taon namin sa college. Ang sabi ko. Nakikita ko ngayon na sa iyo anak pero alam ko naman na hindi ka susuko, ikaw pa ba? Wika niya. Siyempre Nay, ayoko masayang mga perang pinagpapaguran ninyo para sa akin. Kaya hindi talaga ako susuko, tugon ko naman. Sa isang karinderya nagtatrabaho si Nanay Papa Dudut. Ang sumunod sa akin na kapatid ko ay nasa college na rin pero pinahinto muna ni Nanay para ako ang makatuloy sa pag-aaral. Ayoko nga sana dahil nagigilty rin ako pero wala akong magawa pati na rin siya dahil sa desisyon ng mga magulang namin. Bakit gising ka pa? Tanong ni tatay nang maabutan ako sa sala. May tinatapos ako noon na report para sa isang subject ko. May tinatapos lang po tay, tugon ko. Sa sahig ako nakaupo at si tatay naman ay umupo sa may sofa habang pinagmamasdan ako. Bakit po? Tanong ko. Wala lang. Naisip ko lang ang magiging buhay natin sa oras na makatapos ka ng pag-aaral mo. Wika niya. Ngumiti ako pero hindi nagsalita. 1 taon na lang at makakatapos ka na ng college. Sigurado ko na maiaahon mo na sa hirap ang buhay ng pamilyang ito. Wika pa ni tatay.
Pareho ang mindset ng mga magulang ko, Papa Dudut. Yung mindset na minsan ay nakakabaliw kasi hindi naman talaga dapat na pinapasa ng magulang sa mga anak ang responsibilidad nila. Pero anong magagawa ko? Umaasa na talaga sila sa akin at ayokong sirain ang pag-asa nila na yon. Ayokong madismaya sila sa akin kaya wala akong ibang ginawa noon kung hindi ang mas pagbutihin pa ang pag-aaral ko. Jello, ito na pala ang notebook mo na hiniram ko. Salamat ha. Wika ng kaklase kong si Mean nang lumapit siya sa may upuan ko. Wala yun, naintindihan mo ba ang sulat ko? Natatawang tanong ko pa. Oo naman, ang ganda nga ng sulat mo eh. Wika niya na may matamis ng ngiti sa mga labi. Uy hindi ah, parang kinahig ng manok nga ang sulat ko eh, pagtawa ko. Kung parang kinahig ng manok ang penmanship mo, paano ba yung sa akin? Pagtawa naman niya. Ang ganda talaga ng sulat kamay mo, parang pambabae, ang sabi pa niya. Sakto lang, sabi ko naman na sinabayan ng simpleng ngiti. Hindi kagad siya umalis sa tabi ko at nakangiti lang na nakatingin sa akin. Ilang saglit at naramdaman niya na nakatuon ang atensyon ko sa binabasa kong libro, kaya umalis na rin siya. Uy pare, bakit naman sinupladahan mo yung si Mean? Tanong ng isa ko pang kaklase na si Echo. Ha? Hindi ah, tugon ko. Bakit hindi mo kinausap man lang? Tanong pa niya. Kinausap ko naman pero wala na kasi kaming ibang pag-uusapan kaya wala na rin akong sinabi pa sa kanya. Tugon ko naman. Ikaw talaga? Alam mo naman na malakas ang tama sa'yo ng babaeng yun. Pero hindi mo masyadong pinapansin, ang sabi pa niya. At ikaw naman, kung ano-anong napapansin mo, pagtawa ko. Bakit? Huwag mong sabihin na hindi mo nararamdaman na may gusto sa'yo si Mean? Tanong pa ni Echo. Walang gusto sa akin yun, tugon ko. Meron pare, halata naman eh. Huwag mo nang i-deny pa, sabi niya. Hindi siya lalapit ng ganyan kung hindi kanya gusto. Kita mo nga oh. Kahit na hindi mo siya masyadong kinakausap ay palagi ka pa rin niyang tinatabihan at dinidikitan, ang wika pa ni Echo. Hindi na ako nagsalita noon. Ikaw ba wala ka pang gusto kay Mean? Tanong pa niya na hindi ko na ulit sinagot pa. Simple lamang ang itsura ni Mean, Papa Dudut, pero masasabi ko na maganda siya. Payat mistisa at maliit ang mga mata. Ang pinaka gusto ko sa kanya kapag ngumingiti ang mga labi niya. Parang pang toothpaste commercial ang mga ngiti niya. Mabait din siya, palaging malambing kung magsalita, matalino at masipag pang mag-aral. Walang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya. At aaminin ko na kahit ako ay attracted na rin talaga sa kanya noong una pa lamang. Ramdam ko naman, Papa Dudut, na tama ang sinasabi noon ni Echo. Ramdam ko na may gusto sa akin si Mean. Yung mga tingin at kilos niya. Yung mga pasimpleng paglapit niya sa akin. Yung mga pakikipag-usap niya at tingin na palaging malambing. Doon pa lamang ay sigurado na ako na gusto niya ako. At aaminin ko na ganon ako sa kanya. Gusto ko rin siya at may espesyal akong nararamdaman para sa kanya. Espesyal na feelings na hindi ko rin magawang i-entertain dahil hindi ko priority noon ang kahit na anong klase ng romantic relationship. Jello, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mean nang makalapit siya sa akin. Magkasama kami noon ni Echo sa may loob ng classroom at wala kaming klase. Nagtinginan pa kaming magkaibigan bago ko sinabi kay Mean na pwede kaming mag-usap. Lumabas kami ng classroom at pumunta sa guardhouse at sakto na wala namang tao doon. Nung unay tahimik lamang kaming pareho, magkatabi at tinitignan ko lamang siya. Pansin ko na para siyang nagpipigil ng luha niya. Mean, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Malapit na rin kasing magsimula yung susunod na klase natin, baka mamaya pareho pa tayong… Gusto kita, Jello. Pagputol ni Mean sa sinasabi ko. Napalunok ako ng laway at kinakapa ang dapat na isasagot ko sa kanya.
Nakakapako ang nararamdaman ko at nasasaktan ako sa nakikita ko na pagluha niya. Alam ko na alam mo yun. Alam ko na ramdam mong gusto kita, ang sabi pa ni Mean. Hindi pa rin ako sumagot. Kasi ano bang dapat kong sabihin sa kanya? Ano bang dapat kong isagot, Papa Dudut? Oo, pareho kami ng nararamdaman pero hindi talaga po pwede. Hindi pa. Kasi malaki pa ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Mali ka, Mean, magkaiba tayo ng nararamdaman. Kasi may ibang tao ako na gustong makasama. May girlfriend na ako, tugon ko sa kanya. Doon ko nakita na mas nasaktan siya. Mas nasaktan din ako at gusto kong bawiin ang sinabi ko. Kasi hindi naman yon ang totoo. Kasi wala akong ibang gusto noon kundi siya lamang. Mahal ko na siya pero hindi ko yon magawang sabihin at aminin sa kanya. Sino? Naluluhang tanong niya. Si Micah, si Gina, si Elora? Sunod-sunod na tanong niya, Papa Dudut. Pangalan ng mga kaklase naming babae ang binanggit niya pero hindi ko na yon sinagot pa. Sorry, Mean. Pero makakahanap ka pa rin ng lalaking para sa iyo. Ang sabi ko pa sa kanya. Umalis na ako noon sa guardhouse at sa kabila ng kirot na nakikita ko sa mga mata niya ay tiniis ko yon. At iniwanan ko na siya. Wala na rin naman kasi akong ibang pagpipilian kung hindi ang kalimutan ng lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya mula ng araw na yon ay hindi na kami nag-usap ni Mean. Kahit nasa classroom kami ay hindi na kami nagkibuan pa. Mahirap at nasasaktan ako na iniiwasan ko siya pero ano ang magagawa ko? Kailangan ko yon para mas mabilis siyang makapag-move on. Dahil kahit pati ako at na heartbroken ang panahon na yon, mas nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko. Sakto kasi graduating na rin ako noon at marami ng kailangan gawin para sa college. Nagkasakit na nga rin ako dahil sa stress pero nakaya ko naman ang lahat. Nagawa kong tapusin ang pag-aaral ko gaya ng pangako ko sa mga magulang ko. Sa wakas anak, nakatapos ka na rin ang kolehiyo mo. Naiiyak na wika ni nanay. Oo nga at matutupad na rin ang mga pangarap namin para sa iyo, ang sabi pa ni tatay. Marami pa rin po akong pagdadaanan pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matupad ang mga pangako ko sa inyo, ang sabi ko naman. Oy pare, congrats! Wika ni Echo sa akin. Saglit kong iniwanan ang mga magulang ko at lumapit sa kanya. Congrats, ang sabi ko kay Echo. Hindi mo ba lalapitan si Mean? Tanong ni Echo. Napatingin ako sa pwesto ni Mean at nakangiti siya sa mga kasama niya na ibang kaklase namin. Napakaganda niya sa paningin ko. Hindi na, nakangiting tugon ko. Ngumiti ako pero alam kong hindi yon nakita ni Mean. Wala na ring dahilan para malaman niya na siya ang dahilan ng pagngiti at paggaan ng pakiramdam ko. Papa Dudut, pagkatapos ng graduation ko ay hindi ko na ulit nakita pa si Mean. Inisip ko na okay na rin yon kasi naisip ko na kung maging girlfriend ko man siya ay hindi ko na rin naman siya kayang pangatawanan. Inasikaso ko na lamang noon ang mga papeles para makasakay ako ng barko. Natawagan ko na ang auntie girlie mo. Nakahanda na raw ang magiging kwarto mo doon sa kanila, ang wika pa ni nanay. Nag-impake ako ng gamit ko dahil palawas ako ng Maynila. Tutuloy ako sa bahay ni na auntie girlie na malapit sa agency na pag-a-applyan ko para makasakay ako ng barko. Napatingin ako at nagtaka nang makita kong naluluha si nanay. Bakit po parang naiiyak kayo? Pagtataka ko. Hindi lang ako makapaniwala na matutupad na mga pangarap natin, anak. Sa wakas ay unti-unti na tayo makakaahon sa hirap. Ang wika pa ni nanay. Wala pa man, anak, ay nagpapasalamat na kami ng tatay mo sa iyo kasi hindi mo kami binigo at nag-aral ka talaga ng mabuti hanggang sa makapagtapos ka. Ang sabi pa niya. Minsan talaga ay nakaka-pressure din ang pangarap ng mga magulang para sa ating mga anak. Para bang wala tayong ibang choice kung hindi ang sumunod sa mga plano nilang gawin. At kapag hindi naman tayo sumusunod ay makakarinig tayo ng mga masasakit na salita. At masasabihan pa na walang utang na loob.
Papadudot, nang lumuwas ako ng Maynila ay doon muna ako tumuloy sa bahay ni Auntie Girlie. Pinsang buo siya ni nanay at naging libre ang pagtira ko sa bahay nila. Ang sabi ni Tita Girlie ay saka na lamang ako magbayad kapag may trabaho na ako. Ganoon naman daw kasi sa pamilya, kailangan lahat ay nagtutulungan. Ilang linggo rin akong tumira doon habang naghihintay ng schedule ko sa pagsakay ng barko. Isang araw ay nagising ako dahil sa malalakas na pagpukpok sa labas ng kwarto. Ano po yung ingay na yon? Tanong ko na makapasok ako sa kusina. Naku, pasensya ka na ha. Nagising ka na yata nang dahil sa pukpok sa banyo natin. Pinapaayos ko eh. Kasi yung dingding sira na. Ang wika pa ni Auntie Girlie. Nang makita ko ang banyo, wala yung pinto at dingding. May 2 tao rin na nag-aayos doon. Pansamantala doon ka muna makigamit ng banyo sa may public CR na malapit sa palengke. Alam mo naman na yun, hindi ba? Tanong pa ni Auntie Girlie. Opo, yung nasa kabilang kanto. Tugon ko naman. Baka kasi matagalan ang pagpapagawa dito sa banyo natin. Baka abutin ito ng ilang araw pa. Ang sabi pa ni Auntie Girlie. Hindi naman po ako maselan kung makikigamit ako ng banyo doon. Tugon ko. Papadudot na alala ko ang unang beses na pumunta ako sa public CR na malapit sa palengke. May isang bantay na lalaki doon. At 10 lang ang singil niya sa bawat pumapasok. Ang public CR na yon ay may liguan at palikuran. Kaya isang beses sa isang araw lang kung pumunta ako doon at madalas ay tanghali. Pagkatapos na kumain ng tanghalian. Medyo nakakainip din palang maghintay ng schedule pagsakay ng barko noon, Papadudot. May 1 buwan na akong nakikitira kina Auntie Girlie pero wala pa ring update kung kailan ba ako makakapagtrabaho. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa agency para sa isang final interview. Kaagad ko yon na pinuntahan at gabi na nang makauwi ako sa bahay. Kumusta ang interview mo? Tanong ni Auntie Girlie. Nakasabay pa akong maghapunan sa kanila ng pinsang ko si Andeng na 10 years old. Ayos naman po Auntie Girlie, baka sa susunod na linggo ay may schedule na raw po ako at makasakay ng barko. Auntie Girlie, hindi pa po ba ayos ang banyo natin? Tanong ko. May pinto na ang banyo pero hindi ko alam kung pwede na yung gamitin. Naku, hindi pa. Mga 3 araw pa bago matapos yung mga gumagawa. Tugon naman ni Auntie Girlie. Ganun po ba? Medyo pinagpapawisan po kasi ako sa biyahe ko kanina kaya gusto ko sanang maligo bago matulog. Tugon ko. 3 sakay kasi ang naging biyahe ko papunta sa agency kaya grabe talaga naging pawis. Kahit gabi na noon ay ramdam ko pa rin ang panlalagkit ko. Kaya alam ko na hindi ako makakatulog ng hindi naliligo o nakakapaglinis ng katawan. Doon ko na lang muna maligo sa public CR, ang wika ni Auntie Girlie. Bukas po ba yon ng gabi? Tanong ko. Oo, 24 hours yung bukas. Tugon naman ni Auntie Girlie. 9:00 na ng gabi nang lumabas ako ng bahay para maglakad papunta sa public CR. Medyo malamig na ang yakap ng hangin pero ayos lang. Gusto ko pa ring maligo talaga para presko ang pagtulog ko. Good evening po sir. Bati ko sa nagbabantay sa public CR. Matandang lalaki yon, siguro'y nasa 50 na ang edad. Makikigamit lang po ng CR. Wika ko pagkatapos maghulog ng 10 sa kahon na nasa tabi niya. Ginabi ka na yata ngayon, wika niya. Opo, ang dami kasing inasikaso kanina. Tugon ko. Maliligo ka? Tanong niya habang nakatingin sa tuwalya na dala ko. Ang sabon at shampoo ay nasa bulsa ko naman. Tumango ako bago niya ako saglit na tinitigan. Bakit po? Tanong ko. Wala, pag-iling niya. Nagtataka man ay pumasok na ako sa loob. 6 ang cubicle sa loob. Bawat isang cubicle ay may drum, toilet bowl at may mahabang hose kung saan ay lumalabas ang tubig. Pinili ko nang pumunta sa pinakadulo para kung may pumasok man ay hindi ako maaabala o makakakuha ng atensyon. Nasa pagsasabon na ako nang maramdaman kong bumukas ang pinakapinto ng public CR. Narinig ko rin ang paglalakad niya at kung hindi ako nagkakamali ay doon siya pumasok sa pinakaunang cubicle. Bumukas na rin ang gripo doon kaya nag-focus na ako sa ginagawa kong pagbabanlaw ng sarili ko. Patapos na ako pero hindi ko pa rin naririnig ang paglagaslas ng tubig sa unang cubicle. Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong na-curious. Pero mas nagtaka ako.
Nasa halip na lagaslas ng tubig ang marinig ko ay may hinang pag-iyak ng isang boses babae. Paano nagkaroon ng babae doon sa kabila ang public CR na para sa mga babae? Napaisip pa ako na baka punuan ang public CR na para sa mga babae kaya pinayagan siya ni Manong na pumasok doon. Pero habang nagbibihis ako ay mas lumalakas din ang pag-iyak niya. Kasunod ang kakaibang lamig na nagsisimulang yumakap sa katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa kakatapos ko lamang maligo o may kakaibang kilabot ang hatid sa akin ng umiiyak na babae. Nang matapos ako sa pagbibihis, mas lalo akong nilamig. Hindi ko na nga masyadong tinuyo pa ang buhok ko at wala rin akong planong silipin ang unang cubicle. Pero umaawas na ang tubig sa drum na nasa loob ng cubicle at nang mapadaan ako doon ay bahagya pang nakabukas ang pinto nito. "Miss, yung tubig dyan umaawas na." May pag-aalinlangan na wika ko. Walang tugon mula sa loob ng cubicle pero puro pag-iyak lamang ang narinig ko mula sa kanya. "Miss, okay ka lang ba?" Tanong ko pa. Papadudot bala ko na sanang tumuloy na lumabas noon at tawagin na lamang si Manong. Pero bigla na lamang ay dahan-dahang may bumukas na pinto ng cubicle. Nakita ko ang babaeng nakapulang bestida at nakaupo sa may toilet bowl. Basang-basa ang mahaba niyang buhok na hanggang balikat, madungis sa mga braso niya at ang mukha ay nakasubsob sa mga palad. Iba na talaga, Papadudot, ang pakiramdam ko. Takot na ako sa nararamdaman ko noon pero bago pa ako napaatras para maglakad palabas ng public CR ay bigla na niyang inalis ang mga kamay niya na nakatakip sa kanyang mukha. Dugo ang pisngi, namumulang mga mata at nabubulok ang mga ipin ang nakita ko noon nang alisin niya ang kamay niya. At nang tumayo siya ay nakita ko pang kumalat lalong dugo sa sahig na humalo sa umaapaw na tubig ng drum. Nang dumikit yon sa paa ko ay para akong biglang nagkaroon ng lakas at kumaripas ng takbo palabas ng public CR. "Manong!" Malakas na pagtawag ko kay Manong. Bigla siyang nalimpungatan dahil nakatulog na pala siya sa kinakaupuan niya. "Ano ba yun?" Kamot ulong tanong niya. Hindi ako sumagot at hinila siya papunta doon sa loob ng public toilet. Nang makapasok ay pinauna ko pa siyang maglakad pero wala na doon ang babaeng duguan at nakapula. Wala ring nagkalat na dugo sa sahig pero patuloy na umaapaw ang tubig mula sa drum na nasa unang cubicle. Wala na doon ang red lady pero ang takot ko ay patuloy na bumabalot sa katawan ko. Papadudot, mula noon ay hindi na ako pumunta sa public CR na yon. Tinis kong hindi maligo ng 2 araw at pumunta na lamang ako sa CR sa malapit na mall sa amin para makidumi. Ilang taon na nga ang nakalipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ko ang lahat. Nakasakay na ako ng barko at napagtapos ko na sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Pero hanggang ngayon ay parang nakikita ko pa rin ang babaeng nakapula, duguan at madungis na nakaupo sa toilet bowl. Hindi ko alam kung namamalik mata lamang ba ako noon pero mas lamang sa akin na hindi siya parte lamang ng aking imahinasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Jello. Maraming salamat, Jello, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Una sa lahat ay binabati kita dahil natupad mo ang mga pangarap mo na maging seaman at may bigay lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Nakakatuwa na hindi mo na kinalimutan ang pagtanaw mo ng utang na loob sa kanila. Ayun nga lang ay hindi mo rin nakalimutan ang babaeng nakapula na nakita mo sa public toilet na minsan mong pinaliguan. May mga oras talaga na pinaglalaroan tayo ng mga mata at pandinig natin pero ang mahalaga, alam natin kung ano talaga ang imahinasyon at totoo nating nakikita. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.